Ayan, sa inyo, good afternoon sa inyong lahat. So, good day pala, no? Ano kung papanood nyo itong ating quick lecture natin about sa Chapter 7. Sa Chapter 7 natin o kaya yung sa understanding data ways and to systematically collect data. So, we're going to discuss this, no? So, tingnan sa page 88, lalo doon sa mga BEd o kaya Math, Science, Values Ed. Okay? At sa irregulars. So we have page 88, understanding data and ways to systematically collect data. It is a qualitative po. Qualitative po ako naka-focus ngayon. Alright? So let us just recall lang yung data natin, yung research design. Yung research design, ito kasi ang blueprint natin. Ito ang magiging basis natin ninyo kung ano yung data analysis na kailangan nyo i-conduct. So pag na-identify nyo na yung research design, saka lang kayo pwedeng tumungo sa inyong data analysis or kung ano man treatment ang inyong gagamitin. So we have the following here. Qualitative research design, sampling techniques, and research instruments. Okay, ang kailangan nating i-tackle ngayon. So page 89, so we have the following research designs here. First is narrative research. From the word narrative, no? We are just narrating yung mga studies, no, from our participants. So it's actually more on the storytelling, and of course, ang concern kasi ng narrative, you are actually concerned regarding the chronological order, no, or nung time, of course. So actually pwede nga itong isang ang participant ang pwedeng ilagay dito sa narrative research natin. No, so of course, iba't ibang researcher, iba't iba rin ang kanilang definition regarding sa narrative research. Pero ang pinakilala dito ay si Creswell. Actually, mag-anak tong Creswell na to eh. So mas maganda ilagay niyo si Creswell sa inyong chapter 3, methodology. Quantiman or quali. So yung ating narrative research more on discussing or narrating, no? It can be thematically, structural, or dialogic performance yung ating atake dito, no? So usually yung iba, example nito yung pinapanood yung KMJS, isang uri ng narrative research yun. Magagaling ang researchers nila at saka magagaling mag-document, no? Usually, pinapakita muna yung gitna before mag-intro sila, no? Para meron silang cliffhanger, no? Para pampasabik. So ayan, they are very varied forms. Pero yung pinakang, like yung sa KMJS, no, usually, yung kanila ay ay thematically yung kanilang atake na narrative research. So next is we have the phenomenological research. So yung phenomenological research, concern sila sa lived experience sa mga participants. Again, tao to halagi. Sa narrative at sa phenomenological research, laging tao po ang ating subject dito, no? So yung lived experiences, ito yung representations or person's experiences. Walang makakapag, walang makakapag-deny. Siya talaga yon. I mean, kung ano yung sasambitin or ibabahagi or share sa inyo ng participants, yun ay lived experiences from his or her experiences, no? Hindi lang siya basta experiences from the past. Ito yung mismong meaningful experiences ng participants. Hindi lang basta past to ha. Kasi hindi naman lahat ng experiences kailangan nating kuhanin sa participants. So usually, ang phenomenological naman, marami pang uri nito, no? Pero ang ating pinakang usual na phenomenological ay constructivist type na phenomenological. Sila magko-construct ng meanings based from their experiences. So usually naman, you can get the data directly from your participants. Usually through kwento rin naman, narrative. Yun nga lang, you are thematically or grouping those experiences. Ano yung mga commonalities ng iba't ibang mga participants or inyong informants. So sa page 9 dito nakalagay dun yung ito yung usual outline ng phenomenology kung paano nyo i-grupo yung or iba-bracket yung inyong mga sagot ng mga participants. So tinatawag rin itong horizontalization. Ibig sabihin to, actually sobrang damakmak niya, napakahaba niyan, napakaraming narrations. Igugrupo nyo yon based dun sa phenomenon. Phenomenon ha. Let's say, if you're talking about OFWs,
Then therefore, syempre maraming mga kwento yan. Let's say pwedeng 6 na participants lang yan eh. Ano yung mga commonalities back then? So iba bracketing mo yung gagawing study or data analysis sa phenomenology. So usually talaga, ito yung live experience. So yung grounded theory naman, kung gusto mo mag-come up nga sa sarili mong theory, actually kailangan dito ng more than 20 to 30 respondents or higit pa. Ito yung grounded theory. Kasi ang kailangan sa grounded theory, inductive type of research. Ito yung pinakang sabihin nating best type of inductive research. Kasi from specific to general. Actually, sa inductive analysis or grounded theory, you don't need theoretical framework. You don't need theoretical framework dito sa grounded theory. Unlike yung phenomenological, pati iba pa, kailangan mo ng theory. Dito hindi. Hindi mo kailangan kasi nga mag-generate ka ng theory. Next is ethnography naman. Yung ethnography, talagang makikisama ka, makikipamuhay ka sa kultura ng iba. No, ito yung ethnography. Ito yung intense type ng phenomenology, no? Mas mayroong gawin. Ethnography. Okay? So we have the ethnography. And yung ethnography, as you can see naman from page 96, same process din naman siya ng phenomenology kung paano i-analyze yung data. No? Yun nga lang, immersive ka. Kumbaga, talagang kung ano yung nararanasan nila, pamumuhay ng mga participants mo, kailangan mo rin maranasan. Unlike yung lived experience sa phenomenology, yung lived experiences, it will come from the participants. Pero yung ethnography, pwede ka rin mag-cite ng iyong experiences from your experiences dun sa mismong grupo, no? So, combine siya. So, yung case study naman, as I said, pwede rin ito sa quanti from case-to-case basis. Yun nga lang, you cannot generalize yung ating case study. Alright? So, usually, we have collective, descriptive, exploratory, and instrumental case studies. And intrinsic case study. Ito yung mga sumusunod na case studies. Usually, ang patak nito, action research sa DepEd. No? Sa action research sa high school o kaya sa elementary pag kayo nasa DepEd na. And usually, kung gusto nyo mag-invento na mga iba't ibang mga techniques, usually, ini-start nito sa case study. Saka, diretso ngayon sa intense form of experimental sa quanti. Yan, masyadong marami tayo. No? So, we have here data collection. We have different types of data collection. Maingay lang sa kabila. So, in data collection, we have maximum variation sampling. Of course, kung may design ka na, dapat nating alamin kung ano bang, paano natin kukolektahin itong mga participants, paano tayo mangongolekta ng mga datos na yan. Usually naman kasi sobrang daming. Unlike yung quanti kasi may sample size tayo. Itong data collection sa quali, we don't need that. No? So, yung maximum variation sampling, ito yung pinaka-common. If you want to get let's say, athletes nga, nakalagay din sa inyong book. So you could get different types of sports. Badminton man yan, sa athletics man yan, o kaya sa basketballs. Kumbaga lahat yung, i-consider mo as samples. No? Yun nga lang, sa maximum variation sampling, talagang mapaparami ka dito. Actually, lalo na sa school natin o sa intrams, kung ano yung mga sports na pwede kong kuhanin, pwede akong kumuha doon ng isang sample kada sport. No, yun nga lang, sobrang dami nito, no? Depende sa dami ng sports. Well, we have homogeneous sampling. Ito naman, we're just trying to simplify the maximum. Magkakapareho. Let's say, mag-focus lang ako sa sports na specifically lang sa table tennis. Doon lang ako mag-focus para concentrated lang ako doon sa samples, no? We have the critical case sampling naman. Ito yung critical case sampling which is case-to-case basis. Ito yung mga unusual. Kumbaga ang maxim dito, if it happens here, it will happen everywhere, no? Let's say, ito yung mga phenomena na nasi-single out, like yung COVID. Panahon ng COVID pa lang, na aalamin mo yung experiences o kukunin mo yung datos ng mga naka-experience na ng mga COVID o kay pamilya or kamag-anak nung
nagkaroon ng COVID. Ito yan, critical case analysis. Kasi you are expecting that it will happen sooner or later sa iba pa. So, ayun yung critical case analysis. So, usually sa medicine or sa mga medical fields, ginagamit din po ito. Or sa ethnography, ginagamit din po ito. Yung confirming naman or disconfirming data collection naman, parang susundan nyo lang naman. Gusto nyo sundan yung critical case sampling. Alam yung, if you're trying to eliminate, para mabawasan yung sample size mo, ayan, you are trying to confirm that. Okay? Usually, pag sobrang dami ng iyong participants, kailangan mo rin i-confirm like yung mga evidences, yung mga medical requirements, kung sino papasaman sa mga medical tests, sila lang yung maaring ma-confirm mo or ma-disconfirm sa iyong study. Usually, add or minus ka dito sa confirming or disconfirming. So, nangyayari yan if you have evidences. So, katulad doon sa medicine, if you truly wanted to know the get data dun sa mga nagkaroon ng COVID-19, para ma-confirm mo yan, get the medical test. Yung evidence, yung talagang papel. Kasi kung wala yan, talagang i-trim down natin yung data kung sino man yung papasok. No? Talagang yung confirming at disconfirming, ito yung pinakang best way, legit way to trim down the participants para ma-verify natin. Yung snowball sampling naman, lalo na kung hindi mo kilala yung mga participants mo or bago ka sa lugar, pwede ka magpatulong snowball sampling o sino din yung kaya yung mga tumataya sa weteng, di ba? May tumataya pa kasi. Of course, you cannot do that, no? So, pwede ka mag-ask someone at pag nakahanap ka ng isa, tanungin mo siya kung saan pa ako makakahanap ng mga respondents or participants. We have the extreme. Yung extreme naman, ito ay unusual. Kung let's say meron tayong mga genetic disorder dito na talagang siya nakaka-experience lang o kaya yung mga illness or disorder na talagang siya nakaka-experience lang like schizophrenia o kaya iba pang mga hallucinations, pwedeng isalpak ito sa extreme, no? Talagang extreme case, yung unusual. Let's say sa school natin, kung may nagkaso man dito, kung ano mang disorder, yun ang pwede natin punterian. But of course, ito yung hindi pa ako nakaka-experience sa extreme case na sampling no? Usually, ito yung mga typical lang. Yung mga typical, yung mga usual or ordinary participants na pwede natin isalpak. Ibig sabihin, there are no unique characteristics sa kanila. No, and yung mga typical. We have the intensity. Yung intensity naman, light version ng extreme. Yung intensity, kung yung extreme, you are planning to take participants sa mga celebrities, syempre mga mayaman yung mga yun, no? Yung intensity, pwede mo naman siyang i-bracket or meron kang category like upper, lower, or middle class na income, no? Intensity yon. Usually, meron kang ditong hinahawak na standard sa intensity. Sa emergent sampling naman, mahaba yung discussion sa libro nito Yung emergent sampling, dinidiscuss mo lang or ito yung mag-iisip ka pa lang ng data collection during your data gathering. Emergent. Ibig sabihin, let's say ako, hindi ko pa ako familiar dun sa lugar na yon. Pagpunta ko dun sa lugar na yun, saka pa lang ako mag-iisip kung ano ang data collection na aking gagamitin para makapag-adjust ako. So that is emergent sampling. So that's it to our fellow researchers there. So ito yung ating brief lecture ng ating chapter 7. All right? So God bless sa inyo. Thank you.